Marami sa mga tagahanga ng One Direction ang nalungkot at nanlumo sa sinapit ng dati nitong miyembro na si Liam Payne. Kahapon lamang kasi napabalitang namatay ito dahil sa isang aksidente. Ayon sa ulat, nahulog umano si Liam Payne mula sa third floor ng tinutuluyan nitong hotel sa Buenos Aires sa bansang Argentina. Ito ay ayon sa mga otoridad ng naturang bansa. Si Liam ay 31 taong gulang lamang at inulila niya ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Bear. Sa biglaang pagkamatay ng singer, marami ang nagsasabi na hindi umano ito isang aksidente kundi sinadya ni Liam na tumalon at kunin ang sarili nitong buhay. Isang taon bago mangyari ang insidenteng ito, maging vocal si Liam tungkol sa kanyang nararanasang mental health kasama pa dito ang pagkahilig nito sa pag-inom. Ayon sa TMZ, ilang oras umano bago mahulog si Liam mula sa naturang gusali, napansin ng marami na kakaiba ang kinikilos nito at tila balisa. Ayon din sa mga nakakita sa kanya sa hotel, ilang ulit umanong hinampas ni Liam Payne ang kanyang laptop habang ito'y nasa lobby ng hotel, tsaka niya ito dinala sa kanyang kwarto. Ang kwarto kung saan tumutuloy si Liam ay nag-iwan din ng isang palaisipan kung totoo nga bang aksidenteng nahulog ang singer sa hotel. Ayon kasi sa maraming mga media outlets, mababakas sa loob ng kwarto ang labis na problema at depresyon na nararanasan ni Liam Payne bago mangyari ang insidente. Nang makita umano ang kwarto ng singer, nadatnan nila na ang TV sa loob ay basag. Nakakita din sila ng pulbos na pinaghihinalaan nilang droga. Kasama nito ang ilang mga paraphernalia, gaya na lamang ng aluminum foil, kandila, lagayan ng sabon, isang lata ng soft drinks na sunog ang bandang taas, lighter at ang magulong mga gamit sa kwarto nito na animoy nagkaroon ng away sa loob. Ang mga larawan ng kanyang kwarto ay nakuha mula sa local media ng bansang Argentina. Nakatanggap ang mga otoridad malapit lamang sa pinangyarihan ng insidente ng reklamo dahil umano sa isang lalaki na nanggugulo at tila nasa ilalim ito ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Ilang oras bago ang insidente, sinabi ng mga nakakita kay Liam na balisaw mo na ito at tila wala sa kanyang sarili. Noon pa man kasi, mismong si Liam na ang umamin na nakakaranas siya ng matinding depresyon at hindi maganda ang kalusugan ng kanyang pag-iisip. Hindi din niya matigil-tigil ang pagkakalulong nito sa ipinagbabawal na gamot at sa pagka-addict nito sa pag-inom ng alak. Sa katunayan, inamin din niya ang pagkahilig niya sa pag-inom kahit noon pa lamang siya ay aktibo pa sa kanyang bandang One Direction. Ang kanyang problema bilang isang bata ay mas lalo pang lumobo noong magkaroon ng COVID-19 na kung saan ayon sa kanya, ang panahon na iyon ay may tuturing na pinakamalalang nangyari sa mundo. Noong ding panahon na iyon na natigil ang maraming mga kaganapan ng mga artista at mga awit, mas lumala umano ang adiksyon nito sa pag-inom. Noong Hulyo ng nakaraang taon, pumasok din pala si Liam sa rehab nang nasa 100 araw upang mabuo niya ang kanyang sarili. Ayon din kay Maya Henry, ang ex-fiancé ni Liam, tila nagkaroon umano ng pangitain si Liam sa sasapitin nitong kamatayan. Ayon kay Maya, patuloy pa din umano ang pagme-message sa kanya at sa kanyang pamilya ni Payne kahit pa matagal nang tapos ang kanilang relasyon noon pang taong 2022. Madalas din umano siyang pinapadalahan ng mensahe ni Liam na hindi umano siya okay. Madalas din umano siyang mini-message ni Liam at sinasabi nitong mamamatay na siya dahil hindi maayos ang kanyang kalagayan. Ilang oras bago siya mahulog sa hotel, kung totoo nga, ang manager ng hotel ay nakatawag pa sa emergency hotline at inireklamo ang isang lalaki na nagwawala at tila nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Ang tinutukoy ng manager ng hotel ay si Liam na tila wala sa kanyang tamang pag-iisip habang ito ay nasa lobby ng hotel. Nanahimik lamang ito nang ineskortan siya patungo sa kanyang kwarto. Pagdating naman sa kwarto, sinabi ng manager sa 911 na kailangan nila ng tao na maaaring makapigil kay Liam dahil sa nagwawala umano ito sa kwarto at sinisira ang mga gamit sa loob. Nangangamba din ang manager dahil ang kinuhang kwarto ni Liam Payne ay may balcony. Subalit huli na ang lahat dahil aksidente umunong nahulog na ang singer sa balcony ng kanyang kwarto. Pero marami ang naniniwala na sinadya ni Liam na tumalon at ng sariling tong buhay dahil sa labis na depresyon at pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Labis na sumikat si Liam Payne nang mapabilang siya sa boy band na One Direction. Talaga namang sumikat ang boy band na ito na nagmula sa isang audition ng X Factor noong taong 2010. Kasama niya sa naturang banda sina Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan at Zayn Malik.
Being through to live shows is absolutely incredible. I'm Louis, I'm 18, I'm from Doncaster. I'm Harry, I'm 16, I'm from Cheshire. I'm Niall, I'm 17 and from Mullingar in Ireland. I'm Liam, I'm 17 and I'm from Wolverhampton. I'm Zane, I'm 17 and I'm from Bradford. Unang nag-audition si Liam noong taong 2008 noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang sa X Factor. Inawit niya ang awiting Fly Me to the Moon ni Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Noong mga panahong iyon ay tila hindi pa hinog ang talento ni Liam kaya hindi din siya nakapasok. Subalit taong 2010 nang muli niyang subukang mag-audition sa parehong programa. Sa pagkakataong ito ay isinama siya sa kanya palang magiging mga kabanda na sina Styles, Tomlinson, Horan at Malik upang buuin ang One Direction. Subalit naging pangatlo lamang sila sa paligsahan pero pumirma sila ng kontrata sa ilalim ng record label ni Simon Cowell. Mula noon ay sumikat na ang bandang One Direction na talaga namang tinilian ng marami nitong mga tagahanga, subalit taong 2016 nang magdesisyon ng mga miyembro nito na maghiwa-hiwalay at gumawa ng sarili-sarili nilang mga pangalan. Ilang beses nagkaroon ng album si Liam subalit hindi ito naging matagumpay. Mula din noon ay mas lalo pang tumindi ang nararanasan nitong depresyon at pagka-addict sa ipinagbabawal na gamot at pag-inom ng alak. Nakarating si Liam sa bansang Argentina upang panoorin at suportahan ang dati nitong kagrupo na si Horan para sa gagawin